Ayan, hello, hello, hello everyone. Good afternoon po sa ating lahat na nanonood right now and welcome to our training which is business presentation. But before that, syempre magpapasalamat muna ako sa aking napakaganda at napaka-sexing host, Coach Rachel May Trahico. Ayan. So, shout out sa lahat ng participants natin all around the world and sa mga OFW partners natin right now na nanonood at talagang binigyan ng oras ang ating special training for this afternoon. So talaga nakakatuwa kasi kahit na part-time ginagawa yung negosyo, talagang still they make time para makapag-attend ng trainings natin. So welcome po sa inyong lahat. My name is Christian Martin Parentela and I will be your trainer for today. So ano nga ba yung mangyayari dito sa training? I will teach you, tuturuan ko po kayo ng step by step kung paano nga ba ipe-present ang negosyo natin. Hubbers Edition. Ibig sabihin, yung package po na sisimula, ang package po na itatakel ko dito is our starting package. Okay? Which is yung pinaka-minimum natin na pwede mong simulan dito sa business. Okay? So, ready ka na ba na matuto? Ayan. Pa-type naman sa comment box ng I am ready. Habang mag-share screen lang muna ako ng ating mga mahiwagang slide. Ayan. Ayun. Ayun. Ayan. So, sa ating tech, nakikita po ba ang aking screen? Hello? Nakikita po ba ang aking screen? Yes po. Okay, ayan. So thank you so much. Ayan. So, welcome to our business presentation. Kung saan na pag-uusapan natin is paano mo nga ba ipe-present yung negosyo. So ako po, I believe na the best teacher is demonstration. 'Di ba? Ide-demo ko po sa inyo kung paano nyo po talaga ipe-present ang negosyo natin. But before that, syempre, kapag ipe-present mo na yung negosyo natin, hindi naman pwedeng agad-agad. 'Di ba? Ipe-present mo na yung negosyo natin. By the way, ang type pala ng presentation na ituturo ko po sa inyo is the video call presentation, the one-on-one video call presentation. Okay? So ngayon, kapag syempre na-invite mo na prospect ka na, tama ba? Tiningnan mo na kung meron ba siyang means, authority, or needs niya yung negosyo natin. Ngayon, after mo ma-prospect, syempre, i-invite mo na sa negosyo natin. Ngayon, once successful mo na siyang na-invite sa negosyo natin, syempre magtatanong na siya kung papaano yung negosyo at isa-set mo na ngayon yung time, date and time kung kailan mo ipepresenta yung negosyo sa kanya. Ngayon, na napag-agreehan nyo na kung anong oras mo ipepresent yung negosyo sa kanya, syempre, magko-call na kayo. So before the presentation or yung tinatawag natin na pre-presentation, so ito yung mga ito yung mga kailangan mong alalahanin. 'Di ba? Ito yung mga guiding principles mo. Okay, ito yung mga mag-guide sa'yo pre-presentation. Kasi hindi naman pwede na pakaharap mo sa kanya sa video call, agad-agad presentation ka kaagad ng negosyo. Okay, so dapat syempre makakilala muna kayo, magkausap muna kayo, magkakilanlan muna kayo. Okay? So the moment na, kunwari, tumunog na, 'di ba? Tumunog na yung phone mo. Syempre nagkaharapan na kayo. Syempre ang pinakauna mo dapat is you smile. Ayan. Syempre dapat naka-all smiles ka muna. 'Di ba? Dapat naka-smile ka, maganda yung aura mo kapag unang tingin sa ng prospect mo sa video call, 'di ba? So number one na kailangan mong gawin, you need to build rapport. Ano ibig sabihin natin ng rapport? Rapport simply means connection. Ibig sabihin, the moment na ano kayo, nag-video call kayo, syempre, you need to exchange pleasantries. Ano ibig sabihin ng pleasantries? Kamustahin mo, 'di ba? Yung mga conversation starters. Kamustahin mo, nice to meet you po, kahit dito lang po tayo sa online, mga ganon. Okay? Yun yung ibig sabihin natin ng build rapport. Ngayon, number two, na gagawin mo, syempre, you need to introduce yourself.
Okay? Siyempre, sino ka ba? O, diba? Sino ka ba? Kaya this is your chance na kapag nagkamustahan na kayo, ay, nice to meet you po. Kahit online lang po tayo nagkakilala, i-introduce mo na yung sarili mo. Ay, by the way po pala ma'am, my name is Christian. I'm 23 years old. I live in Legazpi City, Albay. And isa po ako sa mga admin si Sir Joseph Lim or natulungan ng Technocrat community. Admin ka dito, coach ka dito. Bahala ka na kung paano may papakilala yung sarili mo. Okay? So once na napakilala mo na yung sarili mo, nagigive ka ng information, ng personal information about sa kanya. At importante na ikaw po ang mauna na magbigay ng information sa kanya so that yung kliyente mo magiging komportable siya na magbigay din ng information sa iyo. Okay? Ay ma'am, by the way, taga Legazpi po pala ako. Kayo po, taga saan po pala kayo? 'Di ba? So pwede niyang sabihin na taga-US ako, I'm from Japan, I'm from Hong Kong, I'm from Luzon, Visayas, Mindanao, o kahit saan man 'yan. Okay? So this is the part na i-introduce mo yung sarili mo. Pwede mo na rin itong sabihin, sino ka ba? Some of your notable achievements. Pwede mo na rin sabihin dito the purpose kung bakit ka nagsimula sa negosyo natin. For example, actually kaya pa ako nagsimula sa negosyo natin kasi kailangan ko po talaga ng part-time that time para maitaguyod po yung sarili ko sa pag-aaral. Kaya po talaga nung nakilala ko po itong negosyo to, nag-try po talaga ako. Talagang pinush ko po talaga yung sarili ko na makapagsimula sa business. 'Di ba? So introducing yourself, this will be your very chance to give a good first impression 'di ba, sa kliyente mo. And syempre, para maipakita mo na rin sa kanya, maipakilala mo na rin sa kanya kung sino ka ba talaga. Ngayon, once na napakilala mo na, syempre siya naman, turn naman niya to get to know your prospect. Ngayon, kapag kinilala mo na yung prospect mo, syempre, yun na yung time para kilatisin mo din siya. 'Di ba? Tagasan ba to? May asawa ba to? 'Di ba? Ano ba, nakapagnegosyo na ba siya before or whatever, mga key at vital information na gagamitin mo sa kanya in the future. At ang pinaka-importante na kailangan mong malaman sa kanya is bakit ba siya nag-inquire? Bakit ba siya interesado sa negosyo natin? Because once na alam mo, nalaman mo yung information na yon, yun yung gagamitin mo kasi pang close deal sa kanya later on. 'Di ba? So once na nagkakilala na kayo, okay na, ready na siya, na makinig about sa negosyo. Number four, will be the moment na you need to clear things out. Ito na po yung sinasabi ni Attorney Drew, na i-close deal mo na siya simula pa lang before kang magpresenta ng negosyo. What do I mean by i-close deal mo na agad siya? You need to clear things out na number one, negosyo po ito. This is not employment, this is not investment. Okay, negosyo po ito. Ibig sabihin po nito, ma'am, mangangapital po kayo sa sarili po ninyong negosyo, maglalabas po kayo ng pera. Why? Bakit mo to kailangan gawin? Para hindi na kayo magkagulatan after mo mag-present. May pera pala dito. Ano pala to? Akala ko to trabaho. Okay? So it's very important para to save time na you need to clear things out na talagang negosyo ito. Okay? Negosyo ito at hindi ito trabaho at maglalabas ka ng pera dito. At number two, ito na yung pinaka-time para tanungin mo siya kung sino po ba ang magde-decide. Okay? Sino po ba yung magde-decide kapag nagustuhan mo yung negosyo natin? Ma'am, ikaw po ba or yung asawa mo? Okay? Kasi napaka-importante nun kasi sayang naman ang effort mo. Pinresent mo na lahat-lahat, you give it your all, 100%, ginlose deal mo na siya, tapos in the end, yung asawa naman pala ang magde-decide. O, di ba? So, useless lahat ng effort mo. Kaya ito po yung pinaka-time para tanungin mo siya, sino ba magde-decide? Ikaw ba o ibang tao? Kasi kung ibang tao lang din naman na magde-decide, might as well, yung tao na lang na yon ang kausapin mo para hindi ka na magsayang ng laway. O, di ba? So once napatag na, alam niya na negosyo to, maglalabas siya ng pera, siya ang magde-decide, that's the point na magpe-presenta ka na ng negosyo. Okay? Ayan. So ito yung mga pre-presentation rituals mo na dapat paisa-isa is na-checkan mo. And syempre, disclaimer, this is just a guide. O, di ba? May kanya-kanya tayong paraan kung paano mag-present. Pero para sa mga tao na nagsisimula pa lang, di ba? Follow this guide. Okay? Para at least meron kang sequencing ng mga sasabihin mo.
Okay? Ayan. Ngayon, pupunta na ngayon tayo sa actual na pagpe-present ng negosyo. 'Di ba? So, okay na. So, ayan ma'am, proceed na po tayo sa negosyo natin. Okay? So, ito na ipe-present ko na business. Okay? Tuloy-tuloy siya. Okay? It's as if na pine-present ko talaga yung negosyo para sa iyo. So this is the time na pwede kang magsulat ng notes, pwede mong sulatin kung ano yung mga pinagsasabi ko para at least magkaroon ka ng script mo dito sa negosyo natin. Okay? So, i-demonstrate ko po kung paano yung tama na pagpresenta ng business natin. Okay? Ayan. So, game. Ayan. So, ang mangyayari is, ayan. So, okay na? So, ayan ma'am. Welcome po pala to our business program. Okay? So, for sure ma'am, you are wondering, ano ba yung company natin? Ano po ba yung company ni Sir Joseph Lim? Actually po, our company is Alliance in Motion Global Incorporated or AIM Global for short. So ma'am, have you ever heard of our company? Narinig nyo na po ba itong company natin? Baka part na po kayo before, baka ano na po kayo, user na po kayo ng produkto natin. Okay? So pwedeng sabihin ng client mo, hindi ko pa naririnig yan. So kapag hindi niya pa naririnig yan, this is your time para bigyan mo ng information kung ano ba yung Alliance in Motion Global Incorporated. So okay. Actually, ma'am, ang Alliance in Motion Global Incorporated is a direct selling company that is owned by Filipino people. 'Di ba? So actually po, ang company po natin na AIM Global has been existing for 18 years na, ma'am. So almost 2 decades na siya. So imaginein mo, ma'am, kung stability po ang pag-uusapan natin, our company is very stable kasi talagang hindi naman po siya siguro ma'am tatagal ng ganong katagal kung hindi po talaga stable at hindi po talaga maganda yung company natin. 'Di ba? So you just need to give a brief explanation. Hindi mo na kailangan masyadong magtagal about sa pag-i-introduce ng company natin. Ngayon, what if may idea na siya about sa company natin? What if user na pala siya, nakapag-member na pala siya? What if may nag-aalok na pala sa kanya before? This is the moment na i-close deal mo muna siya. So kung ano man yung gusot, for example, user na siya ng product before, member na siya before, nag-member na siya pero wala naman nangyari, tinakbo nung direct sponsor niya before, yung registration niya, this is the time na kailangan mo muna siyang plansyahin. Ayan, before ka mag-proceed, wag kang dumiretso sa ano natin. Wag kang dumiretso sa presentation kasi close pa ang utak niya. Kasi may mga unresolved issues pa siya about sa company natin na kailangan mo ngayon ma-resolve. Okay? So yung mga issues na yun, pag-uusapan po natin yun on how to, yung sa how to, ano ba yung, ano na yun? Ano ba yung training na yon na defense against the misinformed. Ayan. Kaya dapat nag-attend ka ng training natin na yon. Okay? So once na nasagot mo na yung tanong niya, once na naplansya mo na, okay na, yung mga hinanaing niya about sa company natin, saka ka na magpo-proceed. Okay? So ma'am, baka po you're wondering kung legal po ba tong negosyo natin. Actually, yes, legal po siya, ma'am. Actually, ma'am, kung hindi naman legal, kung illegal tong company natin, hindi naman siya siguro tatagal ng 18 years. Tama po ba? Pero for your peace of mind, para po makita po ninyo, ito po, gusto ko po ipakita sa inyo, ang legalities po ng negosyo natin. So number one, our company po is registered in BIR. Ibig sabihin po, nagbabayad po tayo ng tamang buwis, ng tamang tax. Number two, ito po yung SEC registration natin. Ibig sabihin po, nire-regulate po tayo ng gobyerno po ng Pilipinas. And number three, this is our FDA. Ibig sabihin po, yung mga produkto po ng company natin is FDA approved. Ibig sabihin, talagang na-examine po siya ng Food and Drug Authority, talagang safe po siya for consumption, and para po i-sell sa mga consumer natin. Kaya wag po kayong mag-alala. Ngayon, just to give more information, actually po ang company po natin, we have international business partners. So, ang aim po, hindi po talaga kami ang nagmamanufacture ng produkto po natin, but we have partnered companies. Kaya imagine, ma'am, big time po ang negosyo natin because we are in partnership with multinational companies such as Nature's Way, Wider Global Nutrition, at DSM. At ang mga company po na yan, ma'am, nasa US at saka nasa Europe po yan. O, diba? Now, ano po ba itong negosyo? Okay, ano po ba talaga itong business? Now, ma'am, our business is network marketing
business. Oh, have you ever heard of network marketing business before? Do you have any idea about network marketing business before? Or in much more common terms, networking? 'Di ba? Ngayon, uulit na naman tayo. Ngayon, tinanong mo siya, may idea po ba kayo? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kapag wala siyang idea, okay, kapag wala pa siyang idea about network marketing, again, isusupply mo siya ng kailangan niyang information. So, ma'am, ang network marketing po is ano lang po siya, is comprised with two words, network and marketing. Ngayon, ma'am, yung marketing, from the word itself, ang ibig sabihin po niya is all about marketing our products, selling our products, promoting our products, benta-benta po ang ibig sabihin ng marketing. And ang network naman po is all about team, people, organization, community, and groups. Kasi ma'am, with network marketing business, if hindi nyo po ma'am kaya makapagbenta ng mga products natin, mahiyain ka, wala kang experience sa pagbebenta, okay lang. Kasi pwede ka naman mag-build ng network mo. Kasi yung network mo, sila naman yung mga tao na pwedeng magbenta para sa'yo, na magiging katulong mo para magbenta. Kaya ma'am, ang ginagandahan with network marketing is that lahat po, marunong man o hindi magbenta, magkakaroon pa rin po ng tsansa para kumita ng pera under po ng sistema na meron tayo. Now, under pag-network, pagbubuo po to ng distributor, pagkakaroon po siya ng um, pagkakaroon mo siya ng distributor under ng grupo mo. Now, we have two ways to create your team. Number one is yung referral system. Kaya nga po nag-i-invite-invite. Diba? And number two is Facebook advertisement, which is, ito naman po yung makabagong paraan ng pag-i-invite, which is, hindi mo na talaga kailangan directly ikaw ang mag-i-invite sa tao. Kung hindi, yung tao na po ang lalapit para sa inyo. O, diba? Kaya sa mga tao po na ayaw mag-invite, allergic, ayaw mangialam sa mga ayaw ayaw pakialamanan yung mga ano nila, ayaw pakialamanan yung mga kaibigan, ka-work, kapamilya, okay lang po 'yan. Kasi meron naman na po tayong Facebook advertisement. Okay? Now, para sa mga tao naman na may idea na about network marketing, again, kailangan mong plantsahin. Okay, tanungin mo siya, ay ma'am, ano po ba yung idea mo with network marketing? Yan ba yung pyramiding? Yan ba yung recruit-recruit? Di ba yan yung scam? 'Di ba? Again, para masagot mo yung kliyente natin, dapat nag-attend ka ng defense against the misinformed. Now, the moment na naplansya mo na siya, willing na ulit siyang makinig, okay na yung issue niya, saka ka na po tumuloy. Okay? Now, ma'am, ang network marketing po actually is talagang napakagandang business po niya. Kasi para po kayo ma'am na nagpa-franchising with an affordable startup capital. Okay? Kaso nga lang ma'am, pwede po talaga kayong kumita ng malaki with network marketing. Talagang pwede po kayong magkaroon ng financial at time freedom with network marketing. Kaso, bakit po maraming tao ang nahihirapan na maging successful with network marketing? Okay? Now, ito ma'am, yung mga mangilan-ngilan sa common issues with sales. Okay, so number one, ayaw ng benta-benta ng product. Wala ng time, wala siyang time, walang experience, walang talent, mahiyain. Number two, hirap maghanap at maghikayat ng customers or client. Nahihirapan mag-post, nahihirapan mag-approach, nahihirapan mag-invite, at kung ano-ano pa. At number three, sobrang busy at walang time. Gusto naman sanang gawin. So, gusto naman sanang magbenta. Gusto naman sanang mag-build ng team. Kaso nga lang, isang trabaho, double job, triple job, may mga part-time, busy pa sa mga anak, kaya wala na talagang time. At number four, walang experience or alam sa pagnenegosyo. Takot kasi first time, empleyado, first time nang na magnenegosyo, 'di ba? First time mag-online business, nagka-traditional na negosyo, 'di ba? Ngayon, ma'am, huwag ka pong mag-alala. Kasi ito pong mga common issues po na to with sales is nabigyan na po namin yan ng solusyon. Paano? Number one, meron na po tayo ma'am na tinatawag na Facebook advertising system. Kung saan ma'am, ang kailangan na lang po natin gawin is for us to share funds in Facebook ads. Kung saan, si Facebook na po ma'am ang bahala na maghanap ng kliyente para sa'yo. 'Di ba? Kaya hindi ka na po maghihikayat ng customer, hindi ka na po maghahanap ng kliyente, hindi ka na po magbebenta ng produkto natin kasi si Facebook na po ang gagawa nun para sa'yo. Babayaran na lang natin siya. Now ma'am, the moment po na binayaran po natin si Facebook, magkakaroon po kayo ng inquiries dito. Ibig sabihin, tao po yung lalapit. Pwede po silang magtanong kung paano, how to join, how to avail, paano ba yan, how. And kami po na mga admins mo, ang pinaka-role po namin ma'am is kami po ang kakausap sa mga tao na nag-i-inquire sa'yo pa isa-isa.
So lahat po ma'am na mag-i-inquire sa inyo, kakausapin po namin yan. At kung sino man po sa kanila ang mag-push through sa negosyo natin, ilalagay po natin sila under ng grupo. Magiging distributor mo po sila. Okay? Kaya number two na solusyon natin, natatakot, bago pa lang, walang experience, okay lang po yun ma'am. Kasi hindi mo po mag-isang gagawin yung negosyo natin. Meron pong team na tutulong sa'yo rito, hindi ka po mag-isa dito. Now, ito po si Dr. Ed Cabantok, siya po yung may-ari ng company natin. Siyempre si Sir Joseph Lim, yung napanood po ninyo sa Rated K or sa YouTube, sa TikTok, sa Reels or kung saan man. And syempre, yours truly. Ako po as your admin, ako po yung magpupuno ma'am ng mga lapses mo na mga hindi mo kayang i-provide sa negosyo. Mahiyain ka, okay lang po. Ako po, trained na po ako. 'Di ba? Number two, wala pa kayong alam sa negosyo, okay lang po. Ako po, may alam po ako sa negosyo. Hindi nyo alam kung paano i-present ang negosyo, okay lang po. Ako po alam ko po kung paano i-present ang negosyo. Busy ka, wala kang time, okay lang po. Ako po may oras po ako. I have 24/7. 'Di ba? Before po ako matulog at pakagising ko po sa umaga, ito na pong negosyo natin ang gagawin ko. Di ba? Kaya tulungan po tayo dito, ma'am. Tutulungan po kita na makapag-build po tayo ng team natin. At number three, wala kang experience, wala kang alam sa pagnenegosyo, it's okay. Kasi ma'am, magkakaroon ka po dito ng 1 to 3 months para mag-undergo ka ng training to learn the system. So the moment na ready ka na, gusto mo nang malaman kung ano ba yung negosyo, kung paano ba natin gagawin yung negosyo, meron po tayo ma'am na recorded trainings. So ang kinagandahan po dito is recorded po ito anytime, anywhere, sa free time mo, break time mo, day off mo, pwede mo po siyang panoorin para pong K-drama sa Netflix. Di ba? Pwede mong balik-balikan. Okay, ngayon, since okay na, 'di ba? Okay na, alam niyo na po kung paano natin gagawin yung negosyo natin. Ito po, pag-uusapan naman po natin kung paano ka po makakapagsimula. Now, para po makapagsimula ka po dito, ma'am, all you need to do is to purchase our student package or our startup package worth 18,999. Ngayon, ma'am, ito pong 18,999 na ito, may matatanggap po kayo mga benefits. Okay, number one, makakaroon po kayo ng one-time lifetime business. Ibig sabihin, isang beses lang po kayo ma'am na maglalabas ng 18,999 pero lifetime mo na pong pakikinabangan yung negosyo. Lifetime ka na po ma'am nakikita at hindi ka na po magre-renew. Now imagine mo ma'am ha, with 18,999 magkakaroon ka po ng klase ng negosyo na hindi mo na kailangan mag-asikaso ng government permit, wala ka nang babayarang tubig, wala ka nang babayarang kuryente, wala ka nang babayarang wifi, wala ka nang babayarang tauhan kasi online po ang negosyo natin. At kung ipang-nenegosyo mo man ang 18,999, anong klaseng negosyo ang mapuput up mo? Barbecuehan, mini sari-sari store, gulaman. O 'di ba? Yun yung pwede mong maitayo with 18,999. Pero ang tanong, bagay ba sa iyo ang nagfi-flip ka ng barbecue? Bagay ba sa iyo ang nag-aano ng sari-sari store, nagbabantay ng sari-sari store, 'di ba? At imaginein mo, ma'am, if ever na magsari-sari store ka man, sino lang po ba ang bibili sa 'Di ba yung mga kabarangay mo lang? Pero ma'am, since ang negosyo natin is nasa Facebook, online po siya, ma'am, kahit po yung mga tao na nasa ibang bansa, pwede pong bumili at maging kasosyo mo sa negosyo. O 'di ba? Worldwide po ang negosyo natin kasi nga po online siya. Number two, magkakaroon po kayo, ma'am, makakatanggap po kayo ng products worth 21,600 pesos. So imaginein mo yun, ma'am, ha? Naglabas ka ng 18,999 pero po ang products na bumalik sa iyo is worth mas pa kesa doon sa kinapital mo. Ngayon, ito pong products na to, pwede mo tong ipabenta, pwede mo tong gamitin, or pwedeng both. 'Di ba? Kayo po ang bahala kung ano po ang gusto nyong gawin dito po sa mga produkto na makukuha ninyo. Now, number three, makakaroon po kayo, ma'am, ng 3 franchises ng negosyo. Ibig sabihin, makakaroon po kayo ng 3 accounts. Ngayon, medyo complicated po ito, pero ganito na lang siya. Ang ibig sabihin po ng 3 franchises, para po kayo nagkaroon ng 3 jeep, 'di ba? Para po kayo nagkaroon ng 3 jeep na sabay-sabay po na pumapasada sa inyo every day. Ngayon, alin po ba ang may mas malaking income? 3 jeep o 1 jeep?
Siyempre po, yung may 3 jeep. Kaya malaki po ang pwede po ninyong kitain kahit na nasa student or startup package pa lang kayo. Number 4, magkakaroon po kayo ma'am ng personal business tracking center. Ngayon, ito pong tracking center na to, dito niyo po pinakamamonitor ang negosyo ninyo. Para po itong all-in-one secretary sa ka-accountant po ninyo sa negosyo natin. Baka for sure, nasa ibang lugar kayo, baka nasa ibang ibayo kayo ng Pilipinas or nasa ibang ibayo kayo ng mundo. Maybe you are wondering, paano ko siya mamamonitor yung negosyo ko? Eh, nasa iba akong bansa. Wala naman ako sa Bicol. Wala naman ako sa vicinity ninyo. Okay lang po. Kasi meron pong business tracking center na anytime, anywhere, as long as may internet ka, mamamonitor mo po yung negosyo mo. Magkakaroon ka po ng sarili mong username and password. Nakalagay po sa tracking center na yan yung perang pumasok, perang lumabas, balanse mo, transactions mo, benta mo, even the people that is working under you or yung mga distributor mo, makikita mo po sila dyan lahat. Okay? At number 5, makakaroon ka po ng 24/7 customer service via Viber. Ibig sabihin, if may questions ka po, if hindi nyo po ako nare-reach or hindi unavailable po ako, pwede po kayong magtanong sa customer service natin sa Viber. Gising po sila 24/7. And yung sinabi ko po kanina, free recorded webinar training, personal coach, ako po yon na tao na mag-guide sa'yo sa negosyo natin, and personal mentor, which is si Sir Joseph Lim po, na na-feature sa Rated K, sa Kada Umaga, sa RDR, Entrepreneur, and talagang siya rin po talaga yung nag-guide sa akin dito sa negosyo natin. Kaya ma'am, imaginein mo, benefits pa lang po na makukuha mo outright, talagang bawing-bawi na po ang 18,999. Now, papunta na po tayo sa exciting part. Paano ka naman ba kikita dito sa negosyo natin? Now, with 18,999, we actually have 6 ways to earn dito sa negosyo natin. Number 1 is yung retailing. Okay? Di ba ma'am, may matatanggap ka mga produkto? Pwede mo pong yun ipabenta. At apart po doon sa mga produkto mo, pwede ka po pong mag-reorder with discount na po. So aside po dito, magkakaroon ka po ng lifetime discount on all our products na 25 to 50% depending sa produkto natin. So for example, meron po kayong gusto na produkto na ibenta, yun yung malakas na ibenta mo, mabibili mo na lang po siya at a distributor's price at ibebenta mo po siya at a SRP or suggested retail price. Okay? Number 2, meron po tayong tinatawag na direct referral bonus. Ngayon, itong direct referral bonus po ito po yung sa kada tao po na mag-i-inquire sa iyo, magpupush sa negosyo natin at mag-a-avail din po ng student package natin, kikita ka po doon ng 5,000 pesos. Diba? So ma'am, naalala mo ba yung gagawin natin na pwede kang mag-refer tapos pwede kang mag-Facebook advertising. So imagine mo ma'am, sa kada tao na nag-inquire sa'yo, okay, hindi ka na ang nag-invite, binayaran na lang natin si Facebook, ako po na admin mo ang kakausap sa kanya, hindi na po ikaw. Sa lahat po ng mga nag-i-inquire po sa inyo na mapupush sa negosyo natin, kikita po kayo doon ng 5,000 pesos. Kaya ma'am, imagine mo, what if makasampu tayo sa loob ng isang buwan? O edi 10 times 5, may 50,000 ka. O ma'am, what if makalima tayo? So 5 times 5, may 25,000 ka. O, diba? At meron po tayo, ma'am, na tinatawag na match sales bonus. Ngayon, ano ba itong match sales bonus? Tingnan mo yan, ma'am. Yung you, ikaw po yan, ma'am. Okay? Yung match sales bonus po, maa-avail mo po siya kapag nagkaroon ka po ng isa sa left, okay, si Canada, at nagkaroon ka rin po ng isa sa right, which is si Japan. Ngayon, just may left and right ka, nag-match po yan. Okay? Nag-match po yan. Ibig sabihin, makakaroon ka po, ma'am, ng bonus na 1,800 per match. Okay? Kaya imaginein mo, ma'am, ha, ito, game plan natin tong dalawa. What if, ma'am, every month, i-goal natin, ma'am, na magkaroon ka lang ng dalawa na successful inquiries. Ibig sabihin nun, ma'am, what if may nag-inquire galing ng Canada? Okay? Nilagay mo siya sa left mo. Kikita ka ng 5,000 pesos kasi DRB mo yon. Then after a few days or after a few weeks, may nag-inquire ulit sa'yo na taga Japan, kinausap namin, okay, nagsimula sa negosyo natin, again, may another 5,000 ka na naman po ulit. So all in all, sa DRB nyo po, magkakaroon po kayo ng direct referral bonus na 10,000 pesos. Tapos, since meron ka na pong isa sa left, meron ka na pong isa sa right, magkakaroon ka pa po ma'am ng bonus na 1,800. O, so ma'am, magkano na? O, 10,000 plus 1,800, 11,800 na po or almost 12,000. So ma'am, imaginein mo yan ha. Naglabas ka ng 18,999. Nagkaroon ka ng package. Nagkaroon ka ng mga benefits. Ma'am, 2 tao lang, magkano kinita mo? 12,000. It's halos nabawi mo na din yung puhunan mo in terms of
cash. 2 tao lang, ma'am. Hindi isang katerba, hindi isang buong barangay, hindi naman buong populasyon ng Pilipinas. Ma'am, 2 tao lang kada buwan. 'Di ba? Kayang-kaya yan, ma'am. Kaya imaginein mo, ma'am, kung ipagpapatuloy natin, dalawa-dalawa lang po, ma'am, kada buwan, sa loob, ma'am, ng isang buong taon, 11,800 times 12. Yung 18,999 mo, ma'am, pwede ka pong magkaroon ng ipon na 141,600 pesos. O, di ba? Yung 18,999 mo, ma'am, magiging 141,600. Now, eto pa, ma'am, ang good news. Kasi dalawa-dalawa lang to. Eh, ma'am, paano kung tatlo? Paano, ma'am, kung makaapat tayo? Paano, ma'am, kung makalima tayo? Paano, ma'am, kung makaanim tayo? At ito po, ma'am, effort pa lang po natin tong dalawa. Eh, di ba, ma'am, sabi ko, lahat ng magiging benta, transaction, mga tao din na mga magiging distributor mo, may kikitain ka din doon. So magkano kaya, ma'am, yung pwede mong kitain kapag sabay-sabay na kumikita yung 6 ways to earn mo? O, di ba? At imagine mo, ma'am, sobrang dali kasi may Facebook advertising na lang po. At may community pa pong tutulong sa iyo dito sa negosyo natin. Kaya, kamusta, ma'am, yung negosyo? Maganda or magandang maganda? Ah, 'di ba? So ganon ang pagpe-present ng negosyo natin. Ah, 'di ba? Natuto ba yung lahat? Ah, 'di ba? So pwede niyo po itong ulit-ulitin, pwede niyo po itong isulat, depende kung paano ka natututo. Pwede mong isulat yung script, then i-memorize mo, then balik-balikan mo po itong video na ito. So I hope na marami po kayong natutunan sa aking mumunting training. Okay? And naging malinaw po sa inyo yung kung paano po mag-present ng starter or ng student package natin. So tips ko na lang po sa lahat ng mga excited na mag-present ng negosyo natin. Number one, have confidence. Okay? Yan ang ibig sabihin ko na magkaroon ka ng confidence. Ibig sabihin ko nito, huwag kang magsa-stutter. Look in the eye ng kliyente mo, mag-smile ka, because once na confident ka, magkakaroon din ng confidence yung kliyente mo na, kapag nag-join ako sa tao na to, kaya niyang presentahan ng maayos yung mga magiging kliyente ko. Kasi once na makita ng kliyente mo na nag-aalangan ka, na hindi ka sigurado sa pinepresent mo, or worse, hindi mo alam kung ano yung pinepresent mo, baka magdalawang isip din yan. Sasali ba talaga ako dito? Hindi naman niya alam kung ano ginagawa niya. Sasali ba talaga ako dito? Hindi naman niya alam kung ano yung pinepresent niya. Sabog-sabog yung presentation niya. Alanganin siya. Nagsa-stutter siya. Parang hindi siya sigurado. Masyado siyang ninenervyos. Ah, diba? Now, paano ka ngayon magkakaroon ng confidence? Number two, mastery is key. Dapat i-push mo yung sarili mo na mag-demo drill ka, i-memorize mo yung script, dapat talagang dapat nagpe-present ka ng negosyo sa mga kliyente mo. At kung hindi ka man makapag-present ng negosyo sa kliyente mo, sa co-hubber mo, 'di ba? Or etong malala, mag-present ka sa sarili mo. O, 'di ba? Baliw-baliwan na pero okay lang. Ang importante, ang importante is talagang everyday gumagaling at gumagaling ka sa pagpe-present ng negosyo natin. So ito, kahit anong aral mo, kahit anong analyze mo, hindi ka overnight magiging magaling sa pagpe-present ng negosyo. Kaya dapat masterin mo siya. Dapat ulit-ulitin mo siya. Dapat mag-present ka na mag-present ng mag-present. Huwag kang mahihiya, huwag kang matakot na hindi ka pa marunong magpresenta sa actual na kliyente. Yun nga yung bagay na magpupush sa'yo para galingan mo. Kaya huwag kang mahiya, okay? Huwag kang manghinayang. Kunyari, bako-bako yung presentation mo, it's okay. Dapat next time bumawi ka. Mag-practice ka ng mag-practice para in the future, o 'di ba, magiging perfect na yung presentation mo. Dumating ka na din sa point na kahit kakagising mo lang, kayang-kaya mo mag-present ng negosyo. 'Di ba? Kasi sa ganda po ng marketing plan natin, sa ganda ng sistema na binibenta natin, sa ganda ng plano na binibenta natin, minsan presentation pa lang ng negosyo, close deal na 'di ba? Kaya yun lang po yung mga maititip ko sa lahat po na nanonood right now, 'di ba?
So, yun lang po ang maititip ko. Have confidence at masterin mo ang pagpe-present ng negosyo. So, ulit-ulitin mo tong training na to ni Mentor Christian, o 'di ba? Until dumating sa point, 'di ba? Na kasing galing na kitang mag-present ng business or dapat mas magaling ka na sa akin. 'Di ba? Kaya congratulations everyone. I hope that you learned something and talagang God bless us all and see you in our next training. Kaya back to you, our host.